Sa malayong panahon, bago pa man dumating ang mga dayuhan sa ating lupain, ang rehiyon ng Bicol ay isang ligaw at mapanganib na mundo. Naroon ang mga dambuhalang halimaw, mabagsik na nilalang at mahiwagang kagubatan na pinamumugaran ng matandang engkanto. Sa panahong iyon, isang pangalan ang umangat, isang mandirigmang hindi natitinag at tanging layunin ay ang kapayapaan. Handiyong, ang bayani ng Ibalong. Pinangunahan ni Handiyong ang hukbo ng matatapang na mandirigma upang linisin ang lupain. Matatag at laging handa, siya ang unang tumindig laban sa mga halimaw na nagbabantang lamunin ng mga tao. Habang naglalakad sa makapal na kagubatan, gumagalaw ang mga anino sa paligid. Ang lupa ay umuuga at mula sa dilim, sumulpot ang unang nilalang na kinaharap ni Handiyong, ang higanteng buhayang halimaw na si Krotong. Umamba si Krotong. Inangat ang napakalaking panga, handang lamunin si Handiyong. Subalit hindi umurong ang mandirigma. Mabilis na umatake ang kanyang hukbo, habang si Handiyong ay tumalon at buong lakas na inundayan ng kampilan ang kakilakilabot na halimaw. Ang kalangitan ay nabulabog ng dagundong ng labanan. Sa wakas, tumumba si Krotong at humandusay sa lupa. Natalo ng tapang at talino ni Handiyong. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kanilang misyon. Sa pinakamadilim na bahagi ng Bicol, naroon ang nilalang na kinatatakutan ng lahat. Ang higanteng halimaw na may kakayahang gawing bato ang lahat ng kanyang titingnan. Rabot. Ang lupa ay nababalot ng bato. Hulma ng mga dating mandirigmang hindi nakaligtas. Tahimik. Nakakakaba. At mula sa anino, lumitaw si Rabot. Naghanda si Handiyong. Isang tingin lang ni Rabot at maaari niyang maging bato, kaya gumamit si Handiyong ng talino. Inutusan niya ang mga mandirigma na gumawa ng mga higanteng kalasag at salamin upang mailihis ang tingin ng halimaw. Nagngangalit ang halimaw, sumusuntok sa lupa, nagwawala sa lakas. Mabilis na tumalon si Handiyong sa likod ng nilalang at buong tapang na inundayan ng kampilan sa batok ni Rabot. Umuga ang lupa, umalingaw-ngaw ang sigaw, at sa huli, bumagsak ang halimaw. Nagwakas ang kadiliman. Matapos talunin si Rabot, nakilala ni Handiyong ang dalawa pang dakilang nilalang, Baltog at Matyag, ang mga bayaning tutulong upang pangalagaan ang kapayapaan sa Ibalong. Baltog, ang makapangyarihang manlalakbay. Katawan, malaki at matipuno. Balikat, kasing lapad ng pinto. Mukha, mahigpit ngunit mabait. Sandata, mahabang sibat na bakal Matyag, ang matalinong manlilikha. Katawan, payat ngunit mabilis. Mata, matatalas at palaging nagmamasid. Kasuotan, mga damit na yari sa pinong hibla ng puno. Hawak, malaking aklat at mga instrumentong parang sinaunang teknolohiya. Sila ang tatlong nagbago sa takbo ng kasaysayan ng Bicol. Sa pagtatapos ng kanilang pakikipagsapalaran, naranasan ng Bicol ang unang tunay na kapayapaan. Ang mga bukirin ay namulaklak, ang mga ilog ay luminis, at ang mga tao ay muling nabuhay ng may pag-asa.
At hanggang ngayon, ang pangalang Handiong ay nananatiling simbolo ng tapang, talino at pag-ibig sa bayan. Sa tuwing binibigkas ang epikong Ibalong, nabubuhay muli ang alamat ng mandirigmang nagligtas sa Bicolandia.